Welcome to Wayne Ortega's online worship service. Sing, 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 and make music with the heavens. We will sing, sing, sing. Grateful that you hear us when we shout your praise. Lift high the name of Jesus. What's not to love about you? Heaven and earth adore you. Kings and kingdoms bow down. Son of God, you are the one. You are the one. You are the love that spreads us. You are the light that lifts us. Like a fire burning. Son of God, you are the one. You are the one we're living for. Sing, 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 and make music with the heavens. We will sing, sing, sing. Grateful that you hear us when we shout your praise. Lift high the name of Jesus. What's not to love about you? Heaven and earth adore you. Kings and kingdoms bow down. Son of God, you are the one. You are the one we're living for. Sing, 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 and make music with the heavens. We will sing, sing, sing. Grateful that you hear us when we shout your praise. Lift high the name of Jesus. Sing, 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 and make music with the heavens. We will sing, sing, sing. Grateful that you hear us when we shout your praise. Lift high the name of Jesus, and make music with the heavens. We will sing, sing, sing. Grateful that you hear us when we shout your praise. Lift high the name of Jesus. Ikaw lang ang pag-asa ko, tanging ikaw ang buhay ko, Jesus. Kahit ako'y nangangamba, basta't ikaw ang kasama, panatag na. Kaya't ika'y sasambahin, paligid man ay magdilim, Jesus. Kahit may suliranin man, ang lagi kong aawitan,
sasambahin, kaligid man ay magdilim. Jesus, kahit may suliranin man, ang lagi kong aawitan, ikaw lamang. Kahit kailan, di ka nagkulang. Biyaya mo sa akin, laging laan. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Panginoon, dakila katapat sa dalangin ko. Ako'y inibig mo kahit ako ay ganito. Walang katapusan ang pagmamahal mo. Walang pinipili ang puso mo. Kahit kailan, di ka nagkulang. Biyaya mo sa akin, laging laan. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Inibig mo ako noon pa man. Inibig mo ako noon pa man. Hallelujah! Tayo po ay manalangin. Lord, maraming salamat po. Even sa kalayaan na kami po ay makapagpuri sa inyo kahit sa ganitong pamamaraan, even sa online. Lord, tunay nga po, you are worthy of all our praises, of all the worship, O Lord God, namin pong iaalay sa inyo, Panginoon, even sa araw na ito. Maraming salamat po, Panginoon. Lord, we pray for your presence, O Lord God, to be with us in everything that we will do for today, even sa pagpapahayag po ng inyong banal na salita. Lord, salamat dahil you are not bounded by space and even by time, O Lord God Almighty, even by distance, O Lord God, in whatever ways, O Lord God, hindi po kayo nalilimitahan. And ang dalangin ko po, Panginoon, sa lahat na makikiisa dito po, Panginoon, kayo po ang kumilos, kayo po ang mangusap, kayo po, Panginoon, ang patuloy na magbigay ng kaunawaan, Panginoon, sa bawat isa sa amin. At maramdaman po namin patuloy ang inyong pagyakap, Panginoon, sa bawat isa, O Lord God. Yung presence niyo po, Panginoon, even, Lord God, sa panonood po namin ng online worship na ito ay maranasan ka namin. For you are the living God that we serve, Panginoon. Hindi ka lang yung nababasa o napapag-aralan namin, but you are the true and ever-living God, Panginoon, na totoo po, Panginoon. And Lord, thank you dahil maasahan po namin at naniniwala po kami at umaasa po kayo na ang makapangyarihang pagkilos niyo po ang mararanasan po ng bawat isa. Kakatagpuin niyo po ang bawat isa, Panginoon. At Lord, kayo rin po, Panginoon, gumabay sa aming speaker, O Lord God. Let your Holy Spirit open our spiritual understanding, Panginoon, upang ang mga salita niyo, Panginoon, ay tunay na tumimo hindi lamang sa isip namin, kundi sa aming mga puso, at ito po ay aming may apply, magamit sa aming pamumuhay
sa bawat araw, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. Muli po, O Diyos, sa inyo ang lahat ng aming mga papuri at pagsamba. In Jesus' name, all of us will say, Amen and Amen. So ayun po, minsan pa, welcome po sa ating worship service for this Sunday. And lahat po sa ating nanonood, saan man po kayo naroon. Kaya good morning, good afternoon, good evening, wherever you are. Welcome sa ating Win Ortigas worship service. At ngayon po, sa umagang ito o sa araw na ito, tayo po ay merong special guest. Ang ating pong ministerial care head sa ating pong national office at ang senior pastor po ng Win Makati, walang iba kundi si Pastor Bayani. So let's get our hearts ready. Pakinggan po natin ang mensahe ng ating pong guest speaker, walang iba kundi si Pastor Bayani ng Win Makati. A blessed Sunday, brothers and sisters sa Pilipinas at sa lahat ng ating mga friends and relatives all over the world kung saan nakakarating itong ating online worship service. Pagpaumanhinan niyo po ako na parang itong nagdaang mga linggo that every time I will preach the word, ay lagi kong ginagawa na pick-up point itong nangyayari sa ating kapaligiran, itong pandemic, itong kahirapan, kasi ito rin talagang gumugulo sa isipan ng maraming tao. But hindi po doon iikot yung ating pag-uusap, gagawin lang natin point of reference. Kasi kadalasan, katulad sa sitwasyon natin ngayon, pagdating nitong bakuna, ito yung biggest news na ating nadidinig sa lahat, sa social media, sa print media, sa lahat ng media, nadidinig natin ito, yung pagdating ng bakuna. At alam natin na ito yung matagal na hinintay ng mga tao, parang ito yung the liberator from this pandemic. Ang sabi nga ng ibang mga nag-uusap, parang bang yung second coming daw eh. Inaabangan ng maraming Kristiyano yung second coming ng Panginoon dahil dito na magwawakas ang kahirapan dahil dadalhin tayo ng Panginoon doon sa kanyang kaharian. Doon sa mga ordinaryong tao na hindi nakakakilala sa Panginoon at dumaranas ng mga paghihirap dito, parang ito na yung liberator, ito na yung pag-asa, ito na yung magbibigay sa atin ng hinihintay nating freedom, kalayaan dito sa kahirapan na ating pinagdusahan. So for this Sunday, ang ating mensahe ay kinuha ko sa maraming mga passages, pero yung aking parang heading, where the Spirit of the Lord is, there is freedom. Kasi sa maraming tao, freedom, sabi ko nga sa inyo kanina, yung pagdating ng bakuna, freedom dito sa year-long pandemic, na pagkakakulong, pagkakabihag sa kanilang mga tahanan. Ngayon, makakalabas na pagkabihag dito sa pagsusot ng face mask, face shield, pagkabihag sa lahat ng nag-restrict sa ating movement. May bakuna, yay, ito na tayo. But, magkabakuna nga. Magkaroon ng parang some semblance of freedom, pero hindi ka pa rin malaya. Kasi ang tunay na kalayaan ay nanggagaling sa presensya ng Espiritu sa buhay ng isang tao. Kasi ang malungkot, na-equate ng maraming tao yung freedom sa freedom of mobility. Freedom to think, freedom to do things that they want to do. But in reality, ang mundong ito alipin ng demonyo, alipin ng kadiliman, alipin ng lahat ng gawa ng kalaban ng Diyos. Kaya yung kalayaan na iniisip ng maraming tao, hindi pa rin kalayaan dahil alam mo, hindi panghabang buhay itong nararamdaman mong freedom dahil pagkatapos ito ay tuloy-tuloy na paghihirap sa kabilang buhay. So, again, basahin natin from 2 Corinthians 3:17, where the Spirit of the Lord is, there is freedom. Bakit? Ano kahalagahan ng Espiritu? Bakit kailangan dito tayo tumingin sa kalayaan dulot ng Espiritu sa bawat isa sa atin? Dahil ito'y hindi lamang kalayaan ng nabibihag na katawan, nabibihag na isipan, kundi yung kalayaan ng nabibihag na kaluluwa, na binihag ng demonyo at kanyang dadalhin doon sa impyerno pagkatapos natin ng buhay sa mundong ito. So ngayon,
So, isang tabi muna natin yung pagkabihag ng ating kaluluwa sa gawa ng impyerno dahil alam natin nalutas na ng ating Panginoong Hesus yung pagkabihag na yan sa pamamagitan ng kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo. Subalit sa mundong ito, i-address natin yung iniisip ng mga maraming tao na ang hirap ng buhay. Totoo. Bilanggo tayo sa maraming pagkakataon, maraming bagay, maraming, sabi nga nila, hindi na nagagawa ng mga tao yung kanilang dating ginagawa. Kaya feeling nila ay napakalaki ng problema ito. Totoo, malaking problema yung tinatawag natin na spiritual issue, the issue of the soul. Pero in the natural, gusto kong ito yung i-address natin dahil ano ba talaga yung real problem sa mundong ito na kinakailangan ng freedom na nanggagaling sa Espiritu ng Panginoon. Ang sabi nila, kaya tayo may problema because of crime and corruption. Problema yan. Sabi ba, kaya ang problema ay nanggagaling sa famine, malnutrition, kawalan ng trabaho, pagbagsak ng mga negosyo, economic problems. Ito nga sinasabi nilang pandemic that the world claimed to have caused all the difficulties that we are having. Ito ba talaga yung problema? Ito ba talaga yung crisis na ating hinaharap? These are material, relational, financial, worldly crisis na talagang totoo din naman na crisis. Pero alam natin, itong crisis na ito ay tuwitindi pa ito at magdudulot pa ng mabigat na malaking problema. Subalit itong crisis na ito ay may totoong nakapangibabaw na pinagmumulan ng krisis na ito at lalong nagpapalala. Ano ito? The crisis is not all of this. Dahil yan ay symptomatic lamang. Crime and corruption, famine and malnutrition, economic problem, relationship problem, itong resulta ng pandemic. The real problem ay yung bumabalot sa lahat ng ito, which is spiritual in nature. We are facing the real problem of a spiritual crisis. Kaya itong mga sinabi ko sa inyo, symptomatic lang ito. Ito yung simptoma ng totoong problema that devastates us. That itong spiritual problem na ito ay mayroong totoong devastating consequence. So, ano ba nangyayari? What happens to a person who do not have the Spirit of God? How could this issue of Spirit of God residing in us, yung issue ng kawalan nito, will affect us? Alam natin, we are devastated by so many things in life. Pero ang pinakamalungkot at pinakamasakit na devastation ay ang idinudulot ng spiritual problems. Yung spiritual crisis na hinaharap ng bawat isa sa atin. Kaya lang, sometimes it is difficult to separate the cause from effect. But most spiritual issues can have effect of creating more spiritual problems. Alam natin, may problema na nga tayo sa pandemic eh. May problema na nga tayo sa trabaho, may problema na nga tayo sa mga pagkakasakit. Pero itong spiritual crisis, spiritual problem na hinaharap ng maraming mga tao, ito yung nagdudulot upang magkaroon ng isang tao ng attitude of pride that leads to more pride. Hindi ba problema yan? Sin that stimulates more sin at mas lalong matinding kasalanan. Legalism that breeds more of the same. Spiritual in nature na nagkakaroon ng manifestation doon sa natural, sa relationship ng mga tao, the way people behaved in this world, the way people respond dito sa pandemic dahil sa spiritual issues in life. Self-sufficiency, distorted values. Alam niyo, itong self-sufficiency, pwede sabihin natin, Pastor, hindi ba yan parang natural yan? Hindi ba behavioral yan? Hindi ba attitudinal yung self-sufficiency? Pwede. Pero ang isang tao, kaya nga, alam mo, madadaan natin in our future studies, itong si Job. Ang sabi ng Bible, siya yung pinaka mabait na tao daw during their time. Pero bakit nasilipan ng demonyo na siya'y bigyan ng problema? At ang sabi nga niya sa Panginoon, kanyang hinihinga ng permiso si Yahweh na kanyang i-expose yung kasalanan ni Job. Sabi, sige, wag mo lang galawin yung kanyang katawan. So, in-expose at nagkaroon siya ng iba't ibang mga sakit. Alam niyo yung problema ni Job, self-sufficiency.
Dahil sa parang sufficient na siya, mabait na siya, parang obligado na ang Diyos na pagpalain siya. Parang yung goodness niya is not really as a result of loving God, but katulad ng maraming tao, kaya magbibihave para may makuha. Ganun yun eh. Or self-sufficiency, at alam natin na maging ito sa Tower of Babel issue, kanilang endeavor na mag-build ng torre para they will be so sufficient in themselves na hindi na sila pwedeng galawin ng Panginoon. Distorted values, misunderstanding, selfishness, these are spiritual in nature. Theological errors, non-biblical thinking. Kasi maraming mga tao masyado na yung secularistic point of view na sinasabi, kahit na mag-sharean kami ng tungkol sa Bible, parang ang itinatapat na nila, ginawa na nilang magkapantay yung mga secular ideas sa biblical ideas. Pero tandaan natin, everything must begin and end with God. Everything must emanate from how the world was created, kung paano ang mundo, from the point of view of God. That's theology. That's point of view sa tingin ng Panginoon. They are like creeping vines that keeps getting larger and better able to squeeze out what little is left of the spiritual life that are struggling to stay alive. So, alam mo tayong mga tao, nasa laman ka, ikaw at ako nasa laman. But in reality, we are body, soul, and spirit. Dalawang school of thoughts, yung dualism, tsaka yung sa three parts daw ang tao, body, soul, spirit. Iba naman, body and spirit lang. Nonetheless, pareho lang naman yon. So may body at may spirit. But tayo pa rin ay spirit being. Kaya mahalaga na tingnan natin in the struggle that we are facing in the flesh, in the relationship in this world, hindi po pwedeng tayo nag-i-struggle dahil lamang sa carnality, dahil lamang sa laman, dahil lamang sa systems of the world. Spiritual nature, as far as you and I are concerned, tayo mga tao, we are in the flesh, but we are spirit being, dahil we were created in the Spirit of God, in the image and likeness of God. So, at sino ba ang Diyos? Siya ay Espiritu. And we behave and perform and live our lives na ginagabayan, supposed to be ng banal na Espiritu. Kaya nga tayo, kahit nga yung mga sinasabi nila hindi naniniwala sa Diyos, kaya tayo nananalangin. Kaya yung pinaka malalim na desire ng isang tao ay makipag-commune sa isang spiritual being, someone bigger than him. Kaya tayo merong spiritual desire. Meron tayong spiritual hunger, meron tayong hunger for things of the Spirit, dahil tayo spirit being na nasa laman. Tanda natin, inihinga ng Panginoon kay Adan ang kanyang hininga at ang tao ay naging buhay. Nagkaroon ng buhay dahil sa Espiritu ng Panginoon na nasa sa atin. Subalit, alam natin, dahil sa pagkakasala, nagkahiwalay nga ang tao at ang Diyos, pero nananatili pa rin tayo may kaluluwa. So, we are spirit being. So, mahalaga ito. Itong, ulitin ko lamang, hindi natin pwedeng ialis ang ating spirituality sa nangyayaring kahirapan na pinagdadaanan natin. Good or bad, anuman ang nangyayari sa atin, it has something to do with how we lived our lives, both dito sa natural at sa spiritual, at lalo pa nga sa spirituality. So, sabi nga sa Ephesians 4:30, kaya nga binigyan ng matinding paalaala ng Panginoon through the writings of Paul sa Ephesians, na ang kahalagahan ng bawat isa ay bigyan ng pagpapahalaga yung presensya ng banal na Espiritu sa kanilang buhay. Ang sabi Ephesians 4:30, and do not grieve the Holy Spirit of God, with whom you were sealed for the day of redemption. Sa Acts chapter 7 verse 51, you men who are stiff-necked and uncircumcised in heart and ears are always resisting the Holy Spirit. You are doing just as your fathers did. Dahil tandaan natin, mula doon sa Old Testament, kung saan dito sa patriarchs, kinuha ng Panginoon, pinili ng Panginoon si Abraham, para from Abraham ay lilitaw ang isang pamilya, ang isang nation that
will introduce who God is. Sabi nga ng Biblia, through Abraham and yung kanyang lahi, people will know God. So, kaya lang ang malungkot, mula sa kanilang kapanahunan hanggang sa hanggang sa panahon na to, although we have the consciousness and we know that God exists, still there are people who refuse to believe God, and there are those who believe God, but they don't want this God to have anything to do in their lives. Kaya nga nagkakaroon tayo ng spiritual problem. So, with this reality na tayong mga tao, binigyan ng encouragement na do not grieve the Holy Spirit dahil alam ng Bible, alam ng Lord. Kaya ka binigyan ng paalala dahil meron tayong pinakatiyak na tendensiya to grieve the Holy Spirit. To live our lives the way we want to live it, apart from what or how God wants us to live our lives. Katulad example, si Adan at si Eva. Ito, napakaraming pagkakataon ko na ituro. Binigyan sila ng pagkakataon mabuhay ng habang buhay at binigyan sila ng pagkakataon na maka-fellowship ang Panginoon ng unhindered doon sa Garden of Eden. Binigyan sila ng Espiritu, hiningahan sila ng Espiritu ng Diyos at sila ay naging living being, created in the image of God. Subalit, ganun pa man din, hindi nila pinakinggan 100% ang salita ng Panginoon. Hindi sila napaggabay sa salita ng Panginoon, kaya sila ay nagkasala at pinalabas sa Garden of Eden. Alam natin ang istorya, tayo ngayon naririto. Lahat nagkakasala. Kahit nga hindi turuan ng magulang ang anak na magsinungaling, nagsisinungaling. Ganun eh. So, tama ito. Yung paalala sa atin na do not grieve the Holy Spirit dahil mas tiyak na ang tao palulungkutin ang banal na Espiritu, will resist the Spirit, will grieve the Holy Spirit, will do things that runs contrary to how God wants them to live their lives, you and me. So, as a result of this, grieving the Holy Spirit, living our lives apart from the will of God, kino-compromise natin yung spiritual life natin, may consequence. Kaya huwag na natin sisihin yung pandemic na yan. Mahirap yan, pero over and above the pandemic, even before the pandemic, may problema na tayo eh. Itong living our lives, kung paano gusto ng Panginoon mabuhay tayo na sumusunod sa Espiritu ng Diyos, nagka-pandemic pa, patay tayo na. Para bang nahando na tayo ang mundo sa buhay na tumatalikod sa Diyos, nilalayuan ng Diyos, talagang ayaw nila na ang Diyos makialam, di ba? May mga bansa pa nga sa West na pinagbawalan ng mga eskwelahan, ng government, ng manalangin. At mas gusto pa nila yung kanilang national anthem kakantahin rather than to sing songs for God, worship for God, or pray before anything. Kaya yun, may problema tayo. Bago dumating ang pandemic, malaki na problema ng mundo. Ang mundo'y lumalayo sa Espiritu ng Diyos. Ang mundo, parang yung Tower of Babel, na nangako na ang Panginoon na hindi niya gugunawin ang mundo sa pamamagitan ng baha. Ano ginawa nila? Nagtayo ng toreng napakataas. Nangako na ang Diyos, di ba? Nagpakita pa nga ang Panginoon ng rainbow to remind them that this is my solemn promise, divine promise na aking gagawin. Hindi ko nagugunawin ang mundo sa baha. Nagtayo pa rin sila ng toreng malaki at pinatibay nila. Nilagyan nilang mortar, pinataas para kung bahain ang Panginoon, ang mundo ulit nila, kasi sariwa pa sa kanila yung Noah's flood sa panahon ng Tower of Babel. Ano ibig sabihin? Yun pa rin. May pangako na Diyos, hindi pa pinakinggan, hindi pa pinagtiwalaan. Ganun tayo, di ba? Bago dumating yung pandemic, ay nasa atin ang isipan at damdamin na ito ang sinabi ng Diyos, ito ang sinabi ko, mas gusto ko yung sinabi ko kasi sinabi ng Diyos. Ito sinabi ng Biblia, ito gusto ko. Para bang, kung meron kang choice, you would rather do things the way you want it to do things rather than the way how God wants you to do things. So, kaya may problema. So, ito ngayon, merong spiritual consequence. Sabi sa 2 Corinthians 3:13, we are not like Moses, who would put a veil over his face to keep the Israelites from gazing at it while the radiance was fading away. Alam mo, maging si Moses na malapit sa puso ng Panginoon, and during his time, siya yung propeta na who can commune with God. Talagang napaka-intimate. At siya lang yung nakapapasok doon sa tent of meeting, at pagpasok niya, tatagpuin siya ng Panginoon, at paglabas niya, may radiance siya. Pero ni Moses, may mga times
napapasukin niya yung tent of meeting na he will not meet God. At yung radiance na yon, hindi kasing katulad ng paglabas niya na he encountered God. So, alam ng mga tao, teka, bakit si Moses, nung nakaraan pumasok, nagra-radiate yung glory ng Panginoon. Pero itong pasok niyang ito, parang mas lesser yung radiation, yung pag-radiate ng glory. Anong gagawin ni Moses? Magtatakip siya ng belo para hindi siya mapahiya. Na teka, hindi ako nagkaroon ng encounter sa Diyos, baka may problema ako. May spiritual consequence eh. Di ba tayo may mga pagkakataon? We would rather not, lalo kung may problema ka, I would rather not come to God kasi nakakahiya eh. Parang ganun eh. So, when spiritual problems are left unchecked, katulad nito, marami tayo mga ginagawa na alam natin na hindi ito kaayon sa salita ng Panginoon. Ang Holy Spirit is grieved. Lalo tayo nagkakaroon. Ang tendency is for you and me to live compromising sinful lives, sinful behavior. Nagkakaroon ng increasing tendency na hindi tayo mamuhay according to how God wants us to live do sa spiritual discipline. Meaning, we miss worship services. We miss our personal devotion. Dati, araw-araw, ikaw ay nananalangin. Dati, every Sunday, excited ka. Ngayong online service, excited ka ng magbukas ng iyong gadget, ng iyong laptop, ng iyong tablet para sumabay doon sa online service. Pero ang gagawin, dahil nagkakaroon na ng spiritual problem na lumalayo sa Panginoon, i-on yung tablet, i-on yung computer, i-on doon sa magla-log in doon sa programa, sa Facebook page. Pagkatapos naka-on lang siya, hindi naman sumasama sa pagsamba. Nakikinig lang siya, pero kung ano-ano ginagawa. So, hindi 100% na umuupo sa harapan ng gadget. Online na nga lang eh. Hindi pa humaharap doon sa gadget o doon sa TV para talagang seryosong makinig at makipagsamba, makipag-awit. May problema yon. Or spiritual ignorance. Decreasing sensitivity to the Holy Spirit's leading and control. Alam niyo, malungkot po, mga kapatid. Kapag ang isang tao is unti-unti siyang pumapasok at kino-compromise niya yung kanyang buhay Kristiyano at yung kanyang pakikipag-ugnay sa banal na Espiritu, yung sensitivity sa banal na Espiritu nababawasan. Dati-rati, talagang konting conviction lang, gigil na gigil, talagang nangingilabot, pero ngayon, hindi na eh. Matindi na yung ginawang kasalanan, ang banal na Espiritu, halos sigawan na nga siya, parang nabibingi. Or, hypocrisy, phoniness, living a buhay na not in the reality. Parang, nag-iilusyon. Boredom with religious activities. Tama na nga yan. Kalahati pa lang yung online service, pinapatay na, nililipat na sa ibang programa. Or a greater tendency towards self-reliance instead of God-reliance. Kumbaga, dati-rati, talagang, Lord, saan mang problema ako'y mananalangin. Pero sa halip na lumapit sa Panginoon, buksan ang Biblia at konsultahin ang Panginoon para sa i-revelation ng Panginoon sa pinagdadaanan niya. Teka muna, tabi na muna yung Bible na yan. Pag-isipan ko munang maigi kung ano yung gagawin ko sa problemang ito. Hindi mali yun, kapatid. Lalo if God has given you the ability, the training, the skills, to really rely on yourself to solve whatever problems you are having. But, kalahati lang yun. Hindi nga kalahati. Dapat mas malaki ay ang reliance mo sa banal na Espiritu to guide you kung ano yung mga dapat mong gamitin with the tools at hand. Minsan may mga pagkakataon na may isang tao may problemang malaki. Kristiyano. Kung mananalangin ako, teka, baka abutin pa ako ng 30 minutes sa pananalangin kong ito. Tak, 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 tak. Dinampot niya agad yung kanyang mga tools. Ginawa niya, sinolve na niya yung dapat niya solve, ginawa niya yung problema, lalong nagkawasak-wasak. Pagkatapos nung talagang nadodoble na yung problema, nag-aabono na siya, dapat sandali lang, ayos na. Hindi na agad siya nanalangin. Basta alam niya kasi, kaya ko to, Lord. Reliance on me. Dahil, total, matagal na talaga siyang nabawasan sa kanyang discipline, spiritual discipline, quiet time, prayer, devotion. Talagang, punong-puno na siya nung kanyang sarili. Talagang, kung ano man yung tools na nasa harapan, ginawa na niya, pinagkakalikutan niya, ginamit niya, bandang ulit, pumalpak, sumabit, nasira yung kanyang ginagawa. Biglang humingi ng nanalangin. Lord, anong gagawin ko rito? Pagod na ako. And God,
binigyan siya ng discernment. Sinabi, may step 1 na dapat niyang ginawa, hindi niya nagawa. Parang ipinaalala sa kanya ng Panginoon yung step 1 doon sa process na dapat niyang ginawa. Kasi agad instinctual. Ginawa lang niya ito, pero meron siyang step 1 na dapat gawin. Hindi niya nagawa. Nung siya nananalangin, biglang parang nag-flash sa kanyang mata yung unang-unang dapat in the process. Oo nga, nung binalikan niya, hindi ko pala nagawa yung process na yun. Hindi ko pala nagawa yung step 1 yun. Pinakasimple. Actually, kung nagawa nga niya yun, baka hindi na humaba pa yung kanyang problema. Maraming ganon. A greater tendency towards self-reliance instead of God-reliance. Dapat i-integrate mo yun. You relied on yourself, but a truly sensitive to the Holy Spirit na tao will rely, Lord, alin ba sa mga tools na ito ang gusto mong gamitin ko? Alin ba dito sa training na ito ang dapat kong gawin? The fruit of the Holy Spirit are experienced less and shown to others with decreasing frequency. Naalala ko may isang Kristiyano na matagal na siyang mananampalataya. Noong mga unang panahon, talagang siya yung lapitan ng mga tao para humingi ng advice, humingi ng tulong. Kasi talaga siya yung tao na mapanalangin, mahusay siya, dumudulog sa Panginoon, nag-aaral ng Biblia. Ang problema, ito na, nag-aaral. Nag-aaral hindi masamang mag-aaral sa seminary, ha? Nag-aaral sa seminary, nag-aaral ng mga skills in doing ministry. Alam nyo, sa paglago niya, sa kaalaman, sa mga sinasabi sa eskwelahan, nabawasan yung pananalangin. Yung kanyang ministry naging technical, naging parang mechanical, naging parang wala Kasi dati spontaneous siya sa espiritu, kasi alam na niya Kabisado niya yung Bible, nakabisan niya yung mga theology, nakabisan niya yung lahat. Dati kapag may lumalapit sa kanya na nagpapapray, humingi ng tulong, sabi niya, sige, hindi muna ako magbubukas ng bibig, wala muna akong sabihin. Umuwi ka sa inyo, uwi ako, ipapanalangin ko, manalangin tayong dalawa. Ganon. Nagkaroon na ng skill sa counseling, sa ibang mga ministry. Pag may nagsabi sa kanya, agad, ina-apply na agad niya yung kanyang natutunan. Bandang huli, sabi ng mga kausap niya, Brad or sister, parang mas natutulungan mo ako nung araw kaysa ngayon Kung kailan marami na yung pinag-aralan mo, malayo na narrative mo, ngayon parang hindi ko nararamdaman sa iyong Panginoon. Ang nakikita ko, ikaw, yung galing mo. Husay mo magsalita, husay mo magturo, husay mo sa maraming bagay. Pero hindi na katulad nung dati. Malungkot ito, kapatid. Bandang huli, yung ministry hindi lumaki at nagsara pa. These spiritual problems may not be evident immediately. Alam nyo, hindi naman agad nagkulang ka ng 1 linggo, hindi ka nag-pray, makaka-experience ka na agad ng deadness. Hindi yun Mahabang panahon. May isang tao na nahulog sa kasalanan, hindi naman agad nakakita siya ngayon ng opportunity na magkakasala agad, hindi Kasi kung babad na babad ka pa sa espiritu, sa unang mga instances, ay medyo may conviction kaya hindi mo siya agad ma-entertain. May mga tao nga in my counseling, pastors and ministers and Christian workers, ito yung common denominator. Before a fall, meron silang mahabang panahon na naukol nila, ginugol nila ang panahon nila less and less sa presensya ng Panginoon. Kaya nang dumating ang opportunity ng Diablo na pabagsakin sila, hindi nagtagal ng ilang buwan, ilang linggo. Pero ganun pa rin. Mahaba-haba pa rin kasi yung mga unang conviction ng Diablo, medyo, hindi, huwag mo akong pakialaman. Alam ko, gawa mo yan, Diablo ka. Pero dahil bumababa na, numinipis yung reserva, yung presensya ng banal na Espiritu sa buhay niya, mas nagiging malakas ang ingay ng mundo, ng tukso. Kaya mas madali na siyang natutokso sa mga bagay na yan. Many spiritually dry or dying people are good actors. Alam niyo po ba yun? Especially if they know and can use theological jargons. Marami nun Naalala ko, may isang pastor na nagsabi, kung wala kang anointing, lakasan mo na lang ang boses. Kung kulang ka sa pananalangin at hindi mo nararamdaman ang Panginoon, daanin mo na lang sa iyak. May mga ganun So, because of this, alam mo natin na nagkakaroon ng physical consequence, ang spiritual crisis, problem sa buhay ng isang tao. Sometimes, sin and the resulting spiritual problems do produce sickness.
Ang sabi nga, ayun, yung kay Job, basahin natin. Skin for skin, Satan replied, a man will give all he has for his own life. But stretch out your hand and strike his flesh and bones, and he will surely curse you to your face. The Lord said to Satan, very well then, he is in your hands, but you must spare his life, not touch his life. So Satan went out from the presence of the Lord and afflicted Job with painful sores from sole to his feet. From the sole of his feet to the top of his head. Then Job took a piece of broken pottery and scraped himself with it as he sat among the ashes. Alam niyo, itong si Job, sabi nga sa Bible, mabuting tao. Totoo. Alam niyo po, mga kapatid, sa Old Testament, to be declared good. Hindi yung katulad ng concept natin sa New Testament ng good na mabait. Kasi sa Old Testament, Abraham, David, Solomon, they were good people. But alam natin yung mga klase ng pamumuhay nila, babaero si Solomon, babaero si David, pinatay pa niya yung asawa ni Bathsheba para ipinapatay niya para makuha niya si Bathsheba. And si Abraham, alam natin, deceiver, manipulator, user, dysfunctional father. Pero sila ginamit pa rin sila patuloy ng Panginoon. Dahil yung goodness, yung concept ng pagiging good sa Old Testament is having the relationship with Yahweh. Being the people of God, the covenant people of God, yun ang goodness sa kanila. Kasi dinidil sila ng Panginoon. Alam natin, yung mga naging buhay nila, yun yung mga kasalanan nila, mga spiritual law sa buhay nila, dumaan sila ng discipline sa Panginoon. Yung kung pag-aaralan natin yung buhay ng patriarchs, yung mga times, yung low times in their lives are consequences nung buhay nila, nung compromising life nila, kung saan sila ay low in the spirit at they succumb to temptation and they live compromising life. So, ganoon, may dealing ang Panginoon. Nag-suffer sila physically. May physical consequence. Yung mga pagkakasala, si David, di ba, naging problema niya sa kanyang mga anak dahil sa nagsuffer siya talaga physically dahil hindi niya dinil yung kanyang mga anak na nagkakasala sa isa't isa, maging yung kanyang personal sin with Bathsheba, yun, namatay yung kanilang anak ni Bathsheba and he suffered physically. Another, psychological and emotional consequence. Meron tong guilt feelings, self-condemnation. Kapag ikaw ay may spiritual problem, talagang hindi ka mawawala ng guilt. Yung self-condemnation, discouragement, anger, fears, defensiveness, insecurities, and misplaced values. They are all reactions that can result from spiritual deadness or waning spiritual vitality. Yun yun eh. Psychological and emotional consequence. Sa isahin natin, yung guilt feelings, sabi Genesis 3, verse 7 and 8. Then the eyes of both of them were opened. Ito, talking about Adam and Eve. So, dahil sabi na ng Panginoon, wag na nilang kainin yung fruit of the tree of the knowledge of good and evil. Kinain nila. So, when they were found out, then the eyes of both of them were opened and they realized they were naked. So, they sewed fig leaves together and made coverings for themselves. Then the man and his wife heard the sound of the Lord God as he was walking in the garden in the cool of the day, and they hid from the Lord God among the trees of the garden. Oh, sobra silang guilt-ridden. Alam nila yung naging kasalanan nila. Alam nila yung pagmamahal ng Diyos sa kanila, yung laki ng pagtitiwala, binigay sa kanila ang lahat. They have all the world to enjoy. At that time, yung world na kanilang kinalalagyan ay yung Garden of Eden, and then they sin against God. Ngayon, nabuksan sila at guilty sila. Ang Diyos, kaya silang harapin, pero sila hindi nila kayang harapin ang Diyos. Spiritual crisis ito. Biruin mo, dating kaharap mo ang Diyos, ngayon hindi mo na makaharap. At sa sobra nilang guilt, sobra nilang shame, biglang nakita nila, huy, hubad pala tayo. Dati, wala yun eh. Hindi issue sa kanila yung nakedness. Part ng guilt yun eh. Na-expose. Guilt, part of guilt is the exposure ng tao. Yung nakedness nila, nakita nila ngayon. Nakita nila na exposed tayo, vulnerable tayo, magtahi tayo ng dahon. Can you imagine? Ano kayong dahon nilang tinahi? Dahon siguro na makahiya, liliton. Pag nahawakan pa nila, sasara, expose na naman sila. Malakit, malungkot eh. Guilt. Or self-condemnation. Alam mo yung mga tao na spiritually low, having spiritual crisis in life, kinokondemn nila yung sarili nila.
napatawad na ng Panginoon, hindi pa mapatawad yung kanilang sarili. Sabi sa Matthew 23:31. So you testify against yourselves that you are the descendants of those who murdered the prophets. Sila mismo, because of self-condemnation, inaako na nila, kami na nga yun, kasama kami, anak kami ng mga pumatay sa mga propeta. Sa Psalm 31 verse 10, my life is consumed by anguish, and my years by groaning, my strength fails because of my affliction, and my bones grow weak. Parang ito yung anguish ng isang tao who really condemns himself for doing something wrong because of their spiritual condition. Sa Isaiah 6 verse 5, woe to me, I cried. I am ruined, for I am a man of unclean lips, and I live among the people of unclean lips. And my eyes have seen the King, the Lord Almighty. Parang ito, kaharap mo na nga ang Diyos, Isaiah. Meron binibigay sa kanyang misyon, pero masyado niyang, sobrang maliit yung pagkatingin niya sa kanyang sarili, para bang yung pagpapahalaga sa kanya ng Diyos, hindi niya ma-appreciate. Ang kanya nakikita pa, ang namamagnify is how he condemned and belittled himself. What else? Kapag ka dumadaan at sa spiritual crisis ang isang tao, spiritual problem, discouragement. Sabi nila, nadi-discourage ako din sa COVID na ito. Nadi-discourage ako dito, nadi-depress na ako, hindi ako makapagpa-araw, hindi ako makapag-exercise, hindi ko magawa yung lahat kong gagawin. Pero nakakita ko ng napakaraming tao na kahit naka-confine sa bahay, hindi makalabas, hindi naaarawan, pero consistent siya sa kanyang spiritual discipline, consistent siya sa kanyang pananalangin. Kahit nakakulong sa isang 2x2 na 2 meters by 2 meters o napakaliit na studio, hindi makalabas, pero in that very small place, ginamit niya na prayer cell, ginamit niya lugar para manalangin, para palakasin ang kanyang spirito, para malapit siya ng gusto sa Panginoon. Walang room for discouragement. Pero kakita na kahit na walang pandemic, yung discouragement ngayon lang ba sa season na ito dumating? Hindi. Even before itong pandemic, ang dami ng taong discouraged. At itong mga taong ito are people who rejects anything that relates to God. Sabi nga sa Psalm 77, verse 7, will the Lord reject forever? Will He never show His favor again? Has His unfailing love vanished forever? Has His promise faded for all time? Has God forgotten to be merciful? Has He in anger withheld His compassion? Itong psalmist sa Psalm 77, dumaraan sa matinding discouragement kasi nakita niya because of what he did. Because of the life he lived, na ang Panginoon hindi pleased sa kanya. Kaya talagang hinayaan siya ng Panginoon. Di ba? Maging sa New Testament, yung sa mga nagkakasala, unrepentant, sabi ng Biblia, leave them, give them over to Satan. Have nothing to do with them, para kung sila will come to their senses, they will return at magsisi. So ito, dumadanas ng discouragement, even yung pinaka masasaya, seemingly dapat masayang tao, pero dahil malayo sa Panginoon, discouragement ang inaabot nila. Sa number 17, verse 12, the Israelites said to Moses, we will die, we are lost, we are all lost. Anyone who even come near the tabernacle of the Lord will die. We are all going to die. These are the words of people who are discouraged. Dahil sa kanilang nagagawa mga sinful compromises. Living a life that is kontra sa gusto ng Panginoon sa kanilang buhay, and God was dealing with them. Deuteronomy 28:66, you will live in constant suspense, filled with dread, both night and day, never sure of your life. In the morning you will say, if only it were evening, and in the evening, if only it were morning, because of the terror that will fill our hearts and the sights that our eyes will see. It has nothing to do with the experience we are. Sinusulat yung Deuteronomy, wala pa yung pandemic eh. Pero bakit may ganito silang discouragement? Because of spiritual compromises, because of spiritual sins, because of the spiritual crisis that they are in. Ano pa? Anger. Ito pa yun. Yung anger is a natural emotion. Sabi nga hindi naman kasalanan magalit. Normal magalit eh.
Kaya lang, sabi nga ng Biblia, huwag kang magalit at magkasala ka sa iyong galit. Katulad ng bawa, itong si Cain sa Genesis 4:5-8. But on Cain, in his offering, he did not look, God did not look with favor. So Cain was very angry and his face was downcast. Then the Lord said to Cain, "Why are you angry? Ba't ka galit, Cain? Why is your face downcast? If you do what is right, will you not be accepted? But if you do not do what is right, sin is crouching at the door, at the door of your heart, or at your door. It desires to have you, but you must master it." Now Cain said to his brother Abel, "Let's go out to the field." And while they were in the field, Cain attacked his brother Abel and killed him. Kita mo na yan. Yung offering ni Abel, tinanggap ng Panginoon, hindi dahil yung offering ang katanggap-tanggap, but because Abel was acceptable. Ito nga sabi, if you do what is right, will you not be accepted? So hindi dahil sa halaman yung hinandog ni Cain, dahil yung halaman daw ay galing sa lupa na kinurse na dahil sa kasalanan ni Adan at ni Eva, at yung kay Abel ay tinanggap dahil ito animal sacrifice, na ang kalugod-lugod sa Panginoon ay animal sacrifice. Tandaan natin, sa Genesis, wala pa yung law on what is right sacrifice according to the law. Wala pang batas noon. God, ang Diyos ang nagdidikta, ang Diyos ang nagdedetermine kung anong offering ang tatanggapin niya. Hindi kung ano yung hindi pa yung kung ano yung inihandog. Dahil hindi pa, sa Leviticus pa na-specify kung ano yung mga offering na dapat gawin ng tao. But this time, apat pa lang silang tao. Adam and Eve, Cain and Abel. So itong magkapatid, sa kanilang instinctual, yung kanilang vision ng kanilang isipan, as they feel na kailangan nilang maghandog sa Panginoon, naghandog sila. At dahil nga daw si Abel ay mag-aalaga ng hayop, so inahandog ni Abel yung hayop niya. Si Cain ay farmer, inihandog ni Cain yung kanyang produce from the soil. So hindi yung material ng handog, but the person. Nakita ng Panginoon na itong si Cain, sin was crouching at the door of his heart. May kasalanan ka, may spiritual problem ka. You're going through spiritual issues in life. Ayusin mo muna yan, at kung aayusin mo yan, ikaw ang tatanggapin. Hindi yung iyong offering. Ano nangyari? Malino nang sinabi ng Panginoon dapat niyang ayusin, pero because of spiritual problem, imbis na ayusin ang buhay niya, pinatay pa yung kanyang kapatid. Alam niyo, maraming taong ganyan eh. Because of spiritual crisis in life. Because of compromising behavior sa nagdaang mga araw. Ngayon ang sinisisi sa kanyang pagdurusa yung pandemic. Hindi. Kapatid, ano ang kondisyon ng iyong buhay kaya hindi umaangat ikaw? Bakit lagi ka pang nagkakasakit? Parang ipit na ipit ang buhay mo. Kasi marami akong kilala, mga kapatid, na sa kabila ng pandemic na ito, katulad nitong isang tao na kahit nakakulong sa bahay, hindi makalabas, ginamit niyo yung time at home sa isang confined na lugar lugar ng panalangin, lalong lalapit sa Panginoon. Hindi naman siya na-discourage. At may mga tao na kahit na nga nawalan ng trabaho, bumagsak ang negosyo, pero patuloy silang lumalapit, hindi nagkaroon ng negative spiritual consequence yung nangyayaring ito. Nagbubukas ang Panginoon ng pagkakataon upang sila'y mapagpala. Hindi nga lang angat bumalik yung dati nilang kaginawahan, pero hindi sila naging miserable yung buhay nila. Kasi rather than succumb to self-pity, magalit sa Diyos, magmakdol sa Diyos, sumbatan ang Diyos, gawin ang lahat para sisihin ng Diyos sa lahat na nangyayari, lalong lumapit sa Panginoon, lalong nanalangin sa Panginoon, lalong nagtiwala sa Panginoon na God knows what He is doing. Hindi sila pinabayaan. Hindi nga kasing, sabi ko sa inyo, hindi kasing sagana nung bago yung pandemic, pero they live comfortable lives. Maayos, nakakakain, nagkasakit, gumaling. Dahil ang buhay ay maayos. Sila ay nasa sa Panginoon. No point for discouragement. Walang puang ang galit sa puso nila. Another consequence ng spiritual problem, yung psychological and emotional, is fear. Alam nyo,
Sabi nga sa Proverbs 28, the wicked man flees, though no one pursues, but the righteous are as bold as a lion. Iyan ang ganda eh. Yung wicked, yung malalayo sa Diyos, yung mga talagang namumuhay sa buhay spiritual nila, very compromising, talagang walang pakialam sa Diyos. Kahit sabi nga ng Biblia, kahit walang humahabol, takbo ng takbo, takot na takot sa buhay. Pero yung mga tutuwid, the righteous, meaning those who are in constant communion with God, regardless of what's happening, regardless of what they are going through, anumang difficulties na dulot nitong pandemic, lalo silang lumalapit sa Panginoon, lalo silang nagdidevote ng quality time with God. Lalo silang binubuksan. Wala man akong magawa. Hindi naman ako makalabas. Hindi gamitin ko na itong time to grow in the Lord. Tapusin ko itong Bible from cover to cover. Dati hindi ko siya tatapos. Basahin ko yung aking mga devotion. Tayo sa Win Philippines, meron tayong 365 journal. Kung hindi pa kayo nakakabili, magkakaroon ng volume 2 in the coming second quarter. Tingnan na, ipag-pray natin. So, the righteous, those who are in the Lord. Sa Old Testament, the righteous are the people of God who covenanted with Yahweh. Sa atin ngayon, the righteous are the people who accept Jesus as their Lord and Savior. We are bold as lions. Walang issue, walang psychological, walang emotional, dahil alam mo, ang Diyos ang nagbibigay ng comfort sa iyo. There's nothing to fear. The Lord did not give us the spirit of fear or the heart that fears, but He gives us the courage, the boldness, self-control, everything that will make life worth living, exciting ang buhay pag nasa Panginoon. So, kapatid, hindi lang yun eh. Kapag may spiritual problem ang isang tao, spiritual issue, magkikreate ng division sa simbahan. Division sa bahay. Ito, sa Corinthians, 1 Corinthians 3, 3-4, you are still worldly. For since there is jealousy and quarreling among you, are you not worldly? Are you not acting like mere men? For when one says, I follow Paul, and another, I follow Apollos, are you not mere men? Kita po natin ito. Even among the people of God in the New Testament, ito yung mga apostol, ito yung mga early believers, parang katulad din ito. Walang guarantee na ikaw ay laging nasa simbahan. Lagi ka nag-attend ng church, lagi ka na-involved sa ministry, okay ka spiritually. Ito mga Corinthians eh. Sila yung tinatawag natin, mga pinakamaproblemang early church, the Corinthian church. Kaya nga, very strong yung rebuke sa kanila ni Paul. Are you still worldly? Kasi kayo na mga supposed to be spiritually mature, supposed to be leading the way in making Christ known dito sa movement natin, sa pagpapakilala, pag-evangelize dito sa young Christian church na ito. Kayo pa yung nag-aaway. Kayo pa yung puno ng selosan, ng pag-aaway among you. Are you not worldly? Na alam nyo, malungkot ito. May mga tao na nasa simbahan, pero kaya nag-attend ng church. Kasi, may magandang dalaga doon, maliligawan ko. Or may mayaman doon, pwede kong matapik para maalok ng insurance, para maalok ng negosyo, para makapartner sa networking. Maraming ganun eh. At may mga tao din naman talagang pinaghihiwalay nila yung kanilang mga leaders. Ito, katulad, are you not acting like mere men? For one says, I follow Paul, another, I follow Apollos. Dito ako. Alam nyo, mabuti na lang itong sila Pablo, talagang spiritually mature and in tune with God. Na-discern nila yung ginagawa ng demonyo na dinidivide na sila sa pamamagitan ng pagsasaksak dun sa mga isipan ng mga tao. Kaya sabi niya, hindi. Pare-pareho lang tayo. We must all journey together. Let's not create division in the church. Ako ay nagtatanim at may magpapalago. May mga ganun. So, but because of spiritual problems, mismong simbahan ang nagsasuffer. Ang dami ko na pong nakita. Seemingly, dapat yung mga mature elders, mature pastor, sila yung nagdudul ng problema, and it creates misery sa buhay ng mga simpleng miyembro dahil sila mismo on top ang nagkakaroon ng iringan, ng problema, ng pag-aawayan because of spiritual issues in life that resulted in serious crisis. And finally, because of spiritual problem, the kingdom's work is jeopardized. Nasa sakripisyo
yung paglagana, pag-advance ng kaharian ng Panginoon. Philippians 1:15 and to 17. It is true that some preach Christ out of envy and rivalry, but others out of goodwill. The latter do so in love, knowing that I am put here for the defense of the gospel. The former preach Christ out of selfish ambition, not sincerely, supposing that they can stir up trouble for me while I am in chains. Tingnan po natin ito. Apostol Pablo ay nakakulong na nga. At siya nakakulong dahil sa pagpapalaganap ng salita ng Panginoon. At kanyang inaasahan, yung kanyang mga mananampalataya, mga believers na kanyang na-evangelize at nadala simbahan, ang kahit na siya nakakulong, magpapalawak ng mag-advance ng kaharian ng Panginoon. Kaya lang, dahil sabi nga dito sa ating binasa, may mga tao na sa halip na, hindi ito mga Philippians, dahil ang mga Philippians na ito yung nagbigay ng kagalakan sa kay Paul, dahil itong mga Philippians ay talagang kahit nakakulong siya, they keep on supporting him, do the ministry, kahit wala siya, they are faithful. But talking about other believers, pinapaalalahanan nila yung mga Philippians, bantayan ninyo ang mga taong ito. Kayo ng mga Philippians, kayo yung mga true followers of Christ, preaching the word out of love sa gospel, at alam ninyo na kahit nahandon si Kristo, si Pablo na nakakulong, patuloy kayong nagdidepensa ng gospel, pero may mga tao dahil sa kanilang selfish ambition, sa kanyang insincerity, na sa halip na ang kaharian ng Diyos ay lumaganap at maraming madagdag na mga naligtas, eto, lalong ginugulo nila yung gawain ng Panginoon. Kaya mga kapatid, ano solusyon sa problemang ito? Allow the Holy Spirit to have His way in your life. Ang sabi nga ng, basahin natin yung kanila, do not grieve the Holy Spirit. Be filled always with the Holy Spirit. Ano man ang nangyayari? Kapatid, huwag mong hintayin matapos itong pandemic. Huwag mong hintayin dumating yung bakuna. Huwag mong hintayin na ikaw ay magkatrabaho kung nawalan ka ng trabaho. Huwag mong hintayin na ma-revive ang iyong negosyo. Huwag mong hintayin yun. Kasi lahat ng yun ay mangyayari sa pamamaraan kung paano ikaw ay magagabayan ng Panginoon, paano mong ibabangon ang iyong buhay. Subalit ikaw ay makababangon lamang, lalo kung ang banal na Espiritu ay pahihintulot mong manguna sa iyo. So what happens to a person who is filled with the Holy Spirit? Alam mo, ang buhay espiritual ay nararanasan ng maraming tao sa maraming pagkakataon. The Spirit is the source of divine love. Pwede kang mapuno ng pag-ibig kahit na ikaw ay nalulungkot, nadidepress. Hayaan mo banal na Espiritu magpuspos sa iyo ng kanyang pag-ibig. The Holy Spirit is the source of joy, the source of hope. The Holy Spirit, sabi nga sa Romans 5 verse 5, God's love has been poured into our hearts through the Holy Spirit that has been given to us. The Holy Spirit is the source of love. The Holy Spirit is the source of joy, and you became imitators of us. 1 Thessalonians 1:6. And of the Lord, you have become imitators of us and of the Lord, for in spite of persecution, you received the word with joy, inspired by the Holy Spirit. Hallelujah. Romans 15:13, may the God of hope fill you with all joy and peace in believing, so that you may abound in hope by the power of the Holy Spirit. So, allow the Holy Spirit to move in your life, to give you the love, the divine love, the supernatural joy na hindi mo maipaliwanag, at ang iyong pag-asa sa ginawa niya para sa iyo. The Holy Spirit ang magpapabago ng buhay natin sa pamamagitan ng pagbibigay niya sa atin ng fruits of the Spirit. Galatians 5:22, love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Lahat ng ito, hindi ito mangyayari sa iyo kung hindi ang banal na Espiritu ang ipapahintulot mong kumilos sa iyong buhay. The Spirit of God leads His children. Sabi nga, Romans 8:14, for all who are led by the Spirit of God are children of God. So, ikaw ay tumanggap mo sa Panginoon, asahan mo gagabayan ka niya. The Holy Spirit strengthens both your body
and your inner man, your physical body and your inner man. Ang sabi sa Romans 8:11, Ephesians 3:16, the Holy Spirit produces deep sense of worship sa Kanya. Dahil kapag napupuspos ka na ng banal na Espiritu, ano mangyayari? Automatic spontaneous na ikaw ay magsasamba. Bibigyan ka niya ng tunay na pananaw kung paano, kung sino ka sa Diyos, na ikaw ay tunay na anak ng Diyos, kung paano si Kristo ay anak ng Diyos. The same feeling, the same joy, the same excitement na meron si Kristo sa pagiging anak ng Diyos, mangyayari sa iyo dahil ikaw ay anak ng Diyos. The Holy Spirit aids us in prayer. Sabi sa Scripture, there are times na hindi natin alam kung paano mananalangin, but the Holy Spirit guides us. The Holy Spirit teaches us to be able to understand the gifts na Kanyang ipagkakaloob sa iyo, the gifts of the Spirit, sa pamamagitan ng Panginoon. The Holy Spirit is the source of any spiritual gift of healing, prophecy, whatever gifts, to work miracles, ipagkakaloob sa iyo ng Panginoon. The Holy Spirit provides the experience of true liberty, true freedom. Where the Spirit of the Lord is, there is freedom. And mararamdaman mo na ikaw ay napalaya doon sa sumpa ng batas, dahil ang batas hindi nagagamitin kung paano ka marurusahan, pero ang batas gagamitin para sukatin ng inyong kabanalan, dahil si Kristo tinupad ang batas para sa iyo. The Holy Spirit inspires, sabi ko sa inyo kanina, through worship, both corporately and individually, sa simbahan na sa inyong individual prayer time. At itong pinakamaganda, the Holy Spirit is generally the dynamic behind your road towards sanctification. Ang banal na Espiritu ang nagdadala sa iyo from glory to glory, mula sa isang makasalanang tao hanggang sa napatawad na tao, hanggang sa binanal na tao, hanggang sa naglilingkod at nagluluwalhati sa Panginoon na tao. Who needs the Holy Spirit in these critical times? Ikaw at ako. Maproblema ang ating kapaligiran, wala sa atin ang solusyon dyan Especially kung hindi ka kabahagi nitong IATF. Ano magagawa mo sa pagpaplano nila sa bakuna? Anong magagawa mo? Hindi ka kasama ng kabinete ng presidente. Wala kang magagawa sa ginagawa ng ibang tao. Kung katulad ko, ikaw at ordinaryong tao tayo, pero may magagawa tayo para ang pandemic na ito, hindi lang sa iyo at sa atin, tayo makaraos dito ng matagumpay, kundi dahil sa pananatili, sa pagsuko natin sa banal na Espiritu. Bawat isa na pinaghaharian ng Panginoon at may Espiritu ng Diyos ay tuloy-tuloy mamubuhay, makapangyarihan. At ito magandang makapanghawa. Hindi kaysa yung COVID ang nanghahawa, manghawa tayo ng dynamism ng banal na Espiritu. Let's inflict people, our relatives, our neighbors, ng presensya ng banal na Espiritu sa atin. Itong holy virus of the Holy Spirit, upang ang lahat, kahit na magtagal pa ang pandemic, may joy, may peace, may hope. Dahil ang sabi nga, where the Spirit of the Lord is, there is freedom. May laya, may kagalakan, pag-ibig at pag-asa. Tayo manalangin. At kapatid, again, katulad ng ginagawa ko pagkatapos ng aking mga preaching, ay anyayahan ang katulad mo. Kung ito ang pagkakataon para sa iyo, hindi mo pa tinatanggap si Kristo na Panginoon mo at tagapagligtas. Sa lahat ng itinuro ko, mahihirapan kang intindihin at mahihirapan ang banal na Espiritong pumasok sa iyo. Dahil ang gawa ng banal na Espiritu sa mga taong hindi pa siya tinatanggap si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas, ang inuuna muna ay kulitin ka, na ipaunawa sa iyo, i-convict ka ng iyong kasalanan. The Holy Spirit is here to convict the world of sin, of judgment, and upang ang lahat ng tao ay mag-repent at magkaroon ng relasyon sa Panginoon, at pagkatapos noon, makakilos ang banal na Espiritu sa buhay mo upang ikaw, lahat ng ating pinag-usapan, the freedom that the Holy Spirit gives, ay mapa sa iyo. So, sumunod ka sa panalangin ito at tanggapin mo si Kristo bilang iyong Panginoon at tagapagligtas.
Sabihin mo, Panginoong Hesus, tinatanggap kita bilang aking Diyos, aking Panginoon at tagapagligtas. Pagharian niyo po ako, Banal na Espiritu, upang ako rin ay magkaroon ng tunay na kalayaan, sambahin ka, mabuhay ng makapangyarihan, may pag-ibig, may pag-asa, at may tunay na pananampalataya. Sa pangalan ng Jesus. Amen. Amen. At kapatid ko, ikaw naman ay katulad ko at katulad ng marami sa atin na nanampalataya na kay Jesus, subalit dahil sa pinagdaanan natin, parang nawalan ka ng panahon sa pananalangin, nagtampo ka sa Panginoon, nagduda ka kung ang Diyos ba ay makapangyarihan pa at may pakialam pa sa buhay natin. Kapatid, let's repent for having this in mind and heart. At hindi huli ang lahat. Ang Panginoon ay naghihintay sa katulad mo at sa katulad ng lahat na, sabi ko nga, nagdaang mga araw, parang napakiramdam mo, you are going through this crisis, this spiritual condition. Parang malayo ka, hindi mo nararamdaman ng Panginoon. Kapatid, ilapat mong iyong kamay. Kung sino man kayo magkakasama sa bahay, TV man, o computer yan, o gadget, ilapat mo yung kamay mo sa TV, idikit mo kung saan nandito yung palad ko at ipapanalangin kita. So that the Holy Spirit, who is alive at tumatagos dito sa ating mga ginagamit na mga gadget, ay tumagos sa iyo at matanggap mo ang anointing, ang baptism in filling ng Banal na Espiritu. Ipikit mo ang iyong mata at tanggapin mo ang Banal na Espiritu. Panginoon, narito ang aking mga kapatiran. Nakaunat ang kanilang makamay. Nag-uugnay kami ng aming pananampalataya upang, Ama, simula sa oras na ito, dumaloy ang iyong kapangyarihan sa aming ugnayan. Ang Banal na Espiritu mo, ibuhos mo sa bawat isa ngayon, nanonood nito, nakikinig nito, nakaunat ang kanilang makamay. Lord, anoint them with your Holy Spirit, baptize them with your Holy Spirit, Lord, and give them the power, Lord, to live this life successfully, filled with hope, filled with joy, at nag-uumapaw sa iyong pag-ibig, Panginoon. Salamat po, Ama, sa pangalan mo, Jesus. Amen. 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 Thank you for joining Wayne Ortega's online worship service. May God bless you.